Ngayon, medyo namalata ko dahil doon sa airport kanina. No? Ang proseso naman ay sinusunod naman ang proseso. Nataon lang doon sa airport, medyo kinabahan, medyo baka magkaroon ng tension, kaya medyo deny bird. Pero kasi nag-uusap na kami dito, yung kaibigan naman natin ang hepe ng CIDG ng NCR, ay sa ngayon, ano ba yung SOP pag pumasok dito? Piano siya. That is part of the SOP. Then, pagkatapos niyan, after ng activity niyan, pupunta na sa korte para magprensa. So, pag natubahan yun, uwi na kami ng tahimik. Pero hindi pa tahimik ang bayan. Kasi mayroon pang ano ba yung problema? Flood control ba? Hindi yata flood control ang problema ngayon eh. Ang problema yata natin ngayon, hindi sila sumusunod sa batas. Yun yung problema natin. Ang mismong nagpapatupad ng batas, namumuno ng batas, ay hindi sumusunod sa tamang proseso. Di ba? So yun ang problema natin. Hindi lang flood control ang problema ng bansa. Ang problema natin, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinampanya ko noong before election, 6 million more or less ang itinulong ko. Pero naramdaman ko after 1 year, mukhang actually hindi ko tinatanggap yung salitang budol, ano? Nagagalit ako sa mga kasama ko, budol. Pero after 1 year, parang na-realize ko parang totoo. So ngayon, 3 years na, ay talagang budol nga. Walang natupad sa pangako. So yun ang problema natin. Ang unang problema, ang ating Pangulo ngayon o ating administration sa ating bansa ngayon ay hindi sila marunong sumunod sa batas. Kaya sila ang problema natin. Hindi problema kami. Kasi kami ay karapatan lang natin na ipaglaban ang ating karapatan at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya kami lumalabas sa lansangan, gusto namin iparating sa taong bayan na dapat tingnan, kasi nga actually nung nandun pa ako kay Pangulong Marcos Jr., may kausap ako isang general na kasama ko. Hindi ko lang babanggitin muna ang pangalan, pero pag nilaglag niya ako, babanggitin ko yung pangalan niya, na kasi nakita na namin magkakaproblema. Ang napag-usapan namin ay recall election. Yung recall election, ang isa na na-aprobahan dyan yung San Juan City, Kisamura time yata yun. So karapatan natin magkaroon ng recall election or itulad natin doon sa kanyang ama. Ano ba yung sa kanyang ama? Di ba? Snap election na sinabi nila dinaya. Ako, hindi ako naniniwala noon na dinaya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-conclude kung talagang dinaya si dating Presidente Corazon Aquino. So, dalawa kasi ang tinitingnan ko. Opinion ko. Snap election or recall election. Kasi nga, alam niyo sa totoo lang, it's because of Marcos na divide ang Pilipino. Nahati tayo. Tayo mismo Pilipino, nag-away-away. Bakit nangyari ito? Alam niyo bakit nangyari ito? Dahil nga, yung sinasabi natin ng Pangulo natin, mahinang Pangulo, mahinang Presidente. Yun ang katotohanan. Kasi kung matigas ang Presidente, hindi tayo magwatak-watak. Sulit tayong Pilipino. Na ang pinaglalabanan lang natin, yung politika. Ngayon parang personalan na tayo eh. Sir, yung pagka-arrest ni General Focus kanina, did you find any irregularity na pinatupad yung mga pulis doon na parang... Okay naman, wala naman ako nakita. Kanina, medyo nagkaroon ng tension kasi sa ating isip lang na hindi tayo pabibigyan. Pabibigyan pala tayo kasi nag-usap kami
nung hepe dito. Wala namang kanong tension, miscommunication. Pagbigyan din, Miscommunication. ano ba yung hinihingi niyo, sir, na parang... Makausap ng abogado namin, si General Poques, then, siyempre, para may maakumpanahan siya ng kanyang abogado. So, hindi nangyari, it because of miscommunication. Pero wala tayong masabi sa CIDG. Ang aming sinasabi lang talaga, yung national government, talagang bangag ang pag-iisip. Pero Kailangan pa naming guluhin ang taong bayan para gawin namin yung kinatatakutan nila maaaring mangyari. Hindi namin kailangan i-incite yung mga tao para magrebelde, para lumaban sa pamahalaan. Ang inilalaban namin, pananagutan ng mga nagkasala. Maliwanag naman na merong may kasalanan eh. Bakit hindi yun ang panagutin nila? Bakit yung mga lumalaban para sa katotohanan ang gusto nilang arestuhin? Inciting to sedition, inciting to rebellion, kailangan ba namin yun? Kung gusto namin manggulo, kung yan ang gusto namin mangyari, isang batalyon lang. Hindi namin kailangan ng buong armed forces. And when we've done it, tignan natin kung saan papanig yung marami. Ganun lang yun eh, pero inciting to sedition, imposible yan. Officer ng Armed Forces of the Philippines, buong buhay niya, binigay niya para sa atin. Tapos ngayon, guguluhin niya yung pamahalaan. Ang gusto lang namin mangyari, we still respect, we still obey, we still want to protect the Constitution. Yun pa rin ang pananindigan namin. Active or retired, magkakasama yan pare-pareho. Pero sana, Mr. President, yung malaking isda, yun ang gusto naming makita. Yung talagang pasimuno ng malaking nakawan. There is no denying it, merong nagnakaw. Anong problema nyo? Bakit kayo, yung mga iba dyan nagpupulag-pulagan, yung mga kasamahan nyo sa Senado, sa Kongreso, bakit pinagtatakpan nyo? Asan ang demokrasya? Ano, ganito na ba tayo? May nagnakaw eh. Merong hindi tumupad sa kanilang sinumpaan. A medal officer of the Armed Forces of the Philippines. Bago kami manggulo sa tao, ibang klaseng panggulo gagawin namin kung gusto namin manggulo. Pero hindi naman. So maraming salamat po. Tulungan nyo na lamang po kami sa aming paghahanap ng katarungan para managot ang tunay na mananagot. Nung araw ang ingay-ingay ninyo sa pananagutan eh. Eto na ngayon, pananagutan, bakit tahimik kayo? yes, Di ba? laban tayo. Salamat po, maraming salamat. Laban tayo, nandito na. Nandito na laban.